lahat ng anggulo kung paano nabuo yung 990 na yan, paano napunta doon, ay titingnan at sisilipin ng SITG 990. Nagsimula na ang backtracking ng Special Investigation Task Group 990 sa pag-iimbestiga sa nakumpiskang 990 kilos ng shabu sa Maynila noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Red Maranan, kasama sa inaalam ng SITG ay kung paano nabuo sa WPD Lending Incorporated ang halos 1 toneladang iligal na droga. Kasama pa yan sa iniimbestigahan, sabi ko nga kanina, kung yan ba ay isang bagsak na dinala doon o paunti-unti siyang inipon. So yan pa ang tinitingnan ng ating SITG. O sa ngayon wala pa, hindi pa natin alam kung saan siya nagmula. Sinabi din ni Colonel Maranan na inirekomenda na ng SITG sa Internal Affairs Service at sa Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng kaso laban sa 49 na tauhan at opisyal ng PNP na isinasangkot sa kontrobersya ng nakumpiskang 990 kilos ng shabu. Kahapon ay nabanggit ng chairman ng SITG 990 sa congressional hearing na naipasa na nila yung mga recommendation nila sa Internal Affairs Service at sa CIDG for filing of appropriate administrative and criminal charges against doon sa 49. Nakatakda ding isailalim sa lifestyle check ng PNP ang mga ito. Kasama sa effort ng SITG yung pagre-rekomenda ng tinatawag natin na complete background check doon sa mga involved doon sa operation ng 990 at doon sa 42 na kilos sa Filterage case at ongoing yan yung pagkakaroon ng background check at kasama sa recommendation ng SITG 990 na lahat na ng PDEG personnel ay sumailalim sa lifestyle check. Sa ngayon, nasa Personnel Holding and Accounting Unit na ang 49 na mga pulis at dinisarmahan na rin ang mga ito ng PNP. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.